Magandang araw, dumako tayo sa Aralin 6. Ito ay ang batas, kaisa ng dignidad tungo sa kabutihang panlahat. Ang batas ay ipinatutupad upang tiyak na makatugon sa mga pangangailangan ng tao at magpatibay sa dignidad ng bawat mamamayan. Napakaraming bawal o hindi natin maaaring gawin. Minsan nga masasabi natin, ano ba namang buhay ito? Malaya nga ang tao, ngunit bakit hindi natin magawa ang lahat ng ating gusto o ninanais? Ang daming kumukontra, in short, maraming kontrabida. Sa loob man o labas ng bahay ay may kautusan at mga regulasyon. Ano ba naman ito? So, alam mo ba kung ano ang mga ito? O para kanino ito? So, bakit ba ito ipinatutupad? So, pagtunghay po natin sa aralin ito, inaasahan po natin na matututunan po ang tinatawag nating natural law at ang mga batas na nakapaloob sa paaralan, pamayanan o maging ng ating bansa. Sa dami ng tao sa lipunang ating pinagalaman, mahalagang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan upang magawa natin ang ating mga pang-araw-araw na gawain ng walang abala. Ito po ang dahilan kung bakit may mga itinalagang autoridad na nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan. So may mga autoridad po na yun ang tao at ito ang Diyos na siyang pinakamataas na autoridad natin. Magmasid ka lamang po sa iyong paligid, tumingala sa langit, o magpalipas ng hapon habang pinanonood ang paglubog ng araw at tiyak na makadarama ka ng paghanga sa lumikha ng lahat ng mga ito. At ito nga ay ang Diyos na siyang pinakamataas na autoridad sa sansinuko. Ngayon, para may mangalaga ng kanyang mga nilikha, nagtalaga rin siya ng mga mamamahala sa atin upang masiguro na magiging maayos ang paraan ng ating pamumuhay sa daigdig. At ito na nga ay ang ating mga magulang. So, nariyan ang ating mga magulang upang turuan at gabayan tayo sa tamang landas na maglalapit sa atin sa Diyos. So, hindi po nila magagawa ito o hindi po magagawa ito. Hindi po sila bibigyan ng kapangyarihan na disiplinarhin ang kanilang mga anak. Kapalit ng tungkulin ito, so nararapat lamang po na ibigay din po natin kanilang mga anak ang kanilang sa na igalang ang mga itinalagang autoridad upang masiguro po ang kaayusan sa ating lipunan. So maliwanag po na ipinakikita ang kahalagahan ng pagsunod sa mga itinalagang autoridad upang mapanatili ang kapayapaan. Kasi kapag hindi po natin sinunod ang ating mga autoridad, magkakaroon po talaga ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Ayon nga kay Confucius na isa sa pinakadakilang pilosopong Chino, siya din po ay nagturo katulad ng kanyang prinsipyo sa kanyang mga tagasunod. Sinabi po niya na mahalagang malinang ang paggalang sa mga magulang sapagkat dito po nagmumula ang mabuting pagkamamamayan na may paggalang din sa mga pinuno. Ika nga, kung hindi mo maibibigay sa iba ang wala sa iyo. So, kung marunong ka kumalang sa magulang, sa iyong kapwa, o kung marunong ka magmahal sa iyong magulang, marunong ka rin magmahal sa iyong kapwa. So, napakahalaga po na sundin ang ating autoridad o ating mga autoridad para na rin po sa ating sariling kapakanan. Narito ang mga halimbawa ng kawalan ng paggalang sa mga itinalagang autoridad. Una dyan ay ang pagsagot ng pabalang sa mga magulang, yung pamimiloso po, diba? Ito po ay kawalan lang po ng paggalang sa ating magulang. Hindi lamang po ito sa ating mga magulang. Yung pagsagot din ng pabalang sa ating kapwa-tao, halimbawa sa ating kaibigan o sa ibang tao. Hindi po ba? So, ito po ay isang
hindi ka nais-nais na pag-uugali o hindi ka nais-nais na gawain. Kasi kung hindi ka marunong gumalang sa iyong kapwa, ay hindi ka rin gagalangin ng iyong kapwa. Pangalawa, paglaban sa pamahalaan. Mayroon po tayong pamahalaan para sila po ang mamahala ng kanyang nasasakupan. Ngayon, kung lalabanan mo ang iyong pamahalaan sa pamamagitan ng dahas, so ito rin po ay isa sa pagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kanila. Kung may hindi ka ninanais sa kanilang pamamalakad o sa kanilang programa o sa kanilang batas, maaaring diretsahin mo sila. So gumawa ka ng paraan na maipaaabot mo ang iyong mensahe doon sa ating gobyerno sa mas maayos na paraan. So hindi po natin kailangan gumamit ng dahas para lamang maipakita natin ang ating hinanakit sa gobyerno. Pangatlo, kawalan ng disiplina sa daan. Ito yung ating mga reckless driver. Hindi po ba for the sake of fun, for the sake of enjoyment, o para lamang magpasikat, o sa pagpapasikat mo, may nadisgrasya kang tao, o di po kaya ikaw mismo yung nadisgrasya. Ayan, kawalan din po yan ng paggalang sa batas trapiko. Pang-apat, hindi pagbabayad ng tamang buwis. Ito po, napakahalaga po na magbayad po tayo ng ating buwis kasi po ito po ang ginagamit ng ating pamahalaan para makapagpatayo po sila ng mga infrastruktura, ng mga proyektong kanilang ipinatutupad o ipatutupad kasi kung hindi po tayo magbabayad ng buwis, hindi po nila magagawa ito. Okay? Kasi itong mga infrastruktura na ito, itong mga proyektong ito ay para din naman po sa atin. Sunod, ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito pa, bakit nga ba ang karamihan sa iba ay gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot? Ayon sa mga interview ng mga taong ito, dahil nakakawala po daw ito ng kanilang problema. Okay? Hindi po siya nakakawala ng problema. Bagkus, ito po ay nawawala lang sa iyong isip pansamantala. Halimbawa, gagamit ka ngayon, high ka ngayon. So, mawawala ang iyong pinoproblema. Pero pag nawala ang tama ng gamot, babalik pa rin sa dati, babalik pa rin ang iyong problema. So, hindi solusyon ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ibig sabihin, kung may problema ka, mag-isip ka ng paraan paano masusolusyonan ang iyong problema. Sunod, illegal logging. Ito pa. Marami sa ating kapwa ang gumagawa ng illegal logging. Ito po yung nagiging dahilan kung bakit marami ang ito ang dahilan kung bakit may mga landslide at flash flood. So, sino ang maaapektuhan? Kundi tayo rin namang mga tao. At pagsusugal. Yan. Yung iba, imbes na ipambili ng pangunahing pangangailangan ng pamilya, ay ipinansusugal ang kanilang pera. Okay? May iba pang mga magulang na pinagtatrabaho ang kanilang mga anak para may ipantustos sa kanilang pagsusugal o sa kanilang mga bisyo. So, ito po ay mga hindi ka nais-nais na gawain. So, kawalan din po ng paggalang sa karapatang pantao. Okay? So, ano po bang magiging epekto nito sa lipunan? So, marami pa po ito. Yan. So, magtataka po ba kayo kung bakit magulo ang ating paligid? Diba? Kung ito po ang ating gagawin. So, magiging magulo talaga ang ating paligid. Wala pong kaayusan. Tingnan nyo na lamang po ang bansang Hapon o Japan at ang bansang Singapore. So, sila po ay maunlad at maayos. Ano po ang kanilang susi? Bakit nga ba sila maunlad at maayos? Yan. Ang tanong po, bakit maunlad at maayos ang pamumuhay ng bansang Hapon at Singapore? Ano po ba ang kanilang susi? Ano po yung kanilang ginagawa? Bakit nga ba sila maunlad at maayos? Kung napapansin niyo po, kung sa bansang Japan, diba, kapag may mga sakuna po, mabilis po silang nakatatayo agad.
'Diba? Mabilis po silang nakakabawi. Ano po yung kanilang ginagawa? Kung bakit 'pag may mga sakuna o may mga trahedyang hindi po inaasahan, ay mabilis po silang nakakabawi, mabilis po ang kanilang pag-recover mula doon sa sakuna, 'di ba? Hindi po gaya dito sa atin na kapag may mga sakunang dumarating, 'di ba, mas lalo tayong nalulungkot, kumbaga, at hindi po agad tayo nakakabangon. So, matagal bago pa tayo bumalik sa dati. Pero sa kanila, mabilis lang. So, ano ba yung kanilang, ano po ba yung kanilang ginagawa? So, ang susi po nila ay ang kakayahan at kagustuhan ng kanilang mga mamamayan na sumunod sa mga batas at igalang ang mga itinalagang po ang paggalang hindi po sila sumusuway sa kanilang batas. Yun po ang kanilang susi kung bakit sila maayos at maunlad. At saka, ang mga tao po rito ay tulong-tulong po para sa ikaunlad po ng kanilang bansa. Hindi po gaya sa atin na kanya-kanya o may konting tulong, nagrereklamo. Hindi po ba? Konting kibot, reklamo. Sa kanila po kasi, hindi po sila nagrereklamo kasi, kumbaga, sumusunod sila sa kung ano yung sinasabi sa kanila ng kanilang autoridad. Sa atin po kasi, kapag puro tayo reklamo. Kagaya lang po sa inyo bilang mag-aaral, di po ba? Kapag may task, di ba? Hindi nyo pa nga ginagawa, di ba? Magrereklamo na kayo. Oh. So, anong mangyari yan kung magrereklamo kayo? Magkakaroon yung mas maganda kung susubukan nyo muna, di ba? Kung magagawa ng puro reklamo. Ang tendency niyan, wala kang magagawa. Konting kibot, reklamo. May kaunting problema lang, reklamo agad, di ba? Tapos, to the point, naggagamitin ang social media para lamang masiraan ang isang tao o ang isang organisasyon, di ba? O ang isang pangkat. Sa mga ganyang bagay po, mas maganda kung diretsahin mo yung tao. Dumaan po kayo sa tamang proseso. Hindi yung gagamitin mo yung social media para manira ng dignidad ng isang tao. Para ipahaya yung isang tao. Okay? Sasabihin nyo, hindi naman yung ang naging purpose ko. Ano pala ang purpose ko? Ang social media po ay ginagamit para magbigay ng awareness na hindi nakakasakit ng tao, ha? Para magbigay kasiyahan, para makaudyok o makahikayat ng mga tao na gumawa pa ng mas mga negatibong bagay. Yan po. So, ang nararapat po dyan ay sumunod po tayo sa mga patakaran. Yan. Sumunod po tayo sa mga batas na ipinapatupad ng ating lokal, nasyonal na pamahalaan. Okay. Halimbawa po, may mga hindi kayo ninanais sa mga batas na ito o sa mga ordinansang ito. So, maaari po kayong dumiretso sa tanggapan sa tanggapan o opisina po ng mismong concerned na tao. Okay po? So, wag po natin gamitin ang social media kasi hindi po
hindi po siya nakakaayos ng problema. O idiretsahin niyo po yung mga tao gusto niyo bigyan ng ang inyong yung mga nararapat po ng mga tao na papadalhan niyo ng mga mensahe. Salamat po. Ito lang po yung dalawang susi na kanilang ginagawa. Una, sumusunod sila sa batas. Pangalawa, iginagalang nila ang mga itinalagang awtoridad. Ibig sabihin, ito po yung kakayahan at kagustuhan ng kanilang mga mamamayan na sumunod sa mga batas na ipinatutupad at paggalang sa mga itinalagang awtoridad. Yan pang susi kung bakit sila magulat at maayos. Kasi, hindi mo makikita doon na may nagrarally, hindi po ba? Ayan, hindi ka makakita ng may mga katulad sa atin na may mga NPL, hindi po ba? Kasi ito lang po ang kanilang susi. Marunong po silang sumunod sa kung ano ang nararapat. Okay. Kapag may mga hindi po inaasahang pangyayari, ba pong ganyan, sa isang particular na lugar, sila po ay naghihintay po na maiabot sa kanila ang mga relief goods, kumbaga, ganyan. Relief goods, diba, hindi po sila nakikipag-unahan na to the point na masasaktan po silang tao. Sa atin po kasi, kapag may mga sakuna o may mga hindi inasang pangyayari, yung iba po sa atin, kapag may darating na tulong, diba, tulong, pinansyal man o tulong na mga materyales, di ba? Nag-uunahan, hindi po ba? Kumbaga parang mauubusan ka, di ba? Yung iba tinutulak pa yung kapwa-tao, yung iba natin ipag-ipitan, ayan, sa pag-uunahan na gusto nilang mauna silang makakatanggap. So, hindi po dapat ganon. So, matuto po tayong pumila ng maayos kasi lahat naman ay mabibigyan, hindi po ba? Yung iba din naman, may iba din sa ating mga nakakalungkot kasi may mga iba sa atin na may mga katungkulan na may itinawag na tulong imbes na ibigay ito sa mga tao na nangangailangan ng tulong yung iba alam niyo na. Okay, so paano nga ba tayo makakabangon agad-agad? Paano nga ba tayo uunlad kung ganyan? Di po ba? So, nasa atin din pa rin ang susi. Ito ay ang paggawa ng tama, paggawa ng nararapat, pagsunod sa ating mga batas, at ang paggalang sa kapwa-tao. Ano po ba ang dapat nating gawin? O ano po ba ang ipinopokus ng aralin ito? Sumunod sa batas ng Diyos at ng tao. Ibig sabihin, hindi lamang po tayo kinakalang sumunod sa batas ng tao, kundi sundin din po natin ang batas ng Diyos o ni Allah. So, ito po ay magiging gabay po natin sa tamang landasin, magiging gabay po natin sa ating pang-araw-araw kanais-nais na gawain. Karamihan po karamihan po sa mga tao ay hindi lamang po sa mga itinalagang awtoridad, kundi po sa ating kapwa-tao. Kagaya ng ating mga kaibigan, ng ating kapamilya, ng ating magulang, ng ating mga guro, ng ating lokal na opisyalis ng pamahalaan, okay, ng ating
mga opisyalis po natin sa barangay, yung mga kapitbahay natin, ayan, at marami pang iba. So, matuto po tayong gumalang, lalong-lalo ng kanilang privacy. Okay? Yung iba po kasi, di ba, um, may mga, hindi talaga natin maiwasan na may mga, ito yung mga chismosa talaga, di ba, na imbes na galangan na lang yung pagkapribado ng isang tao, di ba, mas pinakialaman nila sa, sa pamagitan ng pagsisismis ng mga kung ano-ano na wala 100%, ang totoo lang dyan ay 5%. Kasi mas marami ang dagdag at bawas. Yan ang problema ko sa akin, di ba? Marami ang chismis. Imbis na galangan na lang yung tao, pabayaan sa pabayaan lang siya sa business. Ang iba, business ng iba. So, huwag po natin silang sundin. Okay? Mind our own business. We should respect one another. We should follow the rules of our Lord and follow the rules of our government, so that we will have a peaceful and harmonious relationship with each other. So, yun po. Hanggang dyan lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ano ba dapat ang ating gagawin? O ano ba ang ipinopokus ng araling ito? Dalawa lang po. Una, sumunod sa batas ng Diyos at ng tao. Dahil ito po ang magiging natin para sa tamang landasin, para sa tamang pamumuhay, para maiwasan po natin na lumihis ng landas at gumawa ng mga hindi kanais-nais na bagay. Pangalawa, matutong gumalang sa mga itinalagang autoridad. Kasi kapag marunong po tayong gumalang sa ating magulang, marunong din po tayong gumalang sa ating kapwa. Kasi ginagawa nila ang lahat para sa atin. Tapos tayong mga tao, ang ginagawa natin ay puro tayo reklamo. So, hindi po ganon. Okay? Ang problem po kasi sa ating mga Pilipino na konting pindot lang, konting pagkakamali lang, reklamo agad, 'di ba? To the point na gagamitin ang social media para siraan ang taong iyon o ang pangkatayaan na iyon. Kung may mga hindi ka gusto sa kanilang pamamalakad o kung may mga suggestion ka o may mga komentaryo ka, diretsahin mo yung taong nararapat. Hindi sa kung saan-saan. Kasi ang social media ay hindi po nakakatulong na masolusyonan ang problema, bagkus ito po ay mas nakakadagdag pa ng problema. Although may iba naman na nakakatulong siya para magbigay ng awareness sa mga tao. Ang social media din ay nakakatulong na makapag-inspire ng mga tao. Hindi po ba? Pero yung iba kasi, inaabuso na, ginagamit nila ito sa mga hindi ka nais-nais na paraan. Okay? So, kung may mga concern kayo o may mga gusto ko yung sabihin,
o suhestyon o komentaryo, maaari nyo namang diretsahin yung taong iyon o yung organisasyong iyon. Kasi may mga contact numbers naman sila, may mga hotline naman diyan, may mga kumbaga may mga Facebook account, IG account, Twitter account naman yung mga iyan. So, diretsahin nyo sila doon. I-PM ninyo, di ba? Private message. So, hindi kinakailangan ilathala nyo sa buong tao na ganito ganyan siya, di ba? Malay nyo hindi lamang kayo nagkaunawaan, di ba? So, mas lumaki pa ang problema. So, ganyan lang po. So, matuto po tayong respetuhin yung pagkapribado po ng isang tao. Matuto po tayong respetuhin ang kanyang karapatan bilang tao at respetuhin ang ating mga otoridad dahil sila po ang nagpapalaganap ng kaayusan sa ating lipunan.